Malaking grupo ang Hukbalahap dati, Ay, tay? marami. Buong Pilipinas yan. Buong Pilipinas ang Oo. Hukbalahap. Hindi lang isang lugar yan. Buong Pilipinas yan. Nung malaunan, siguro na pag-isip-isip ni Imelda Marcos na kung sino man ang namumuno sa inyo, makipag-usap sa akin, hindi kayo makukulong. Ako ang bahala. Oo. So ikaw ang leader, tay? Isa sa leader? Hindi Isa. naman. Isa ka sa leader? Oo. Lumabas ako. Mm. Nakipag-usap ako sa kanila. Dinala ako sa Malacanang. Ayan, so mga kabayan, binalikan natin si Tatay Fernando dito sa One Luna. Ayan, siya po yung in-interview po natin nung nakaraan na marami pong naggusto or nanood sa aking video kasi ang daming mga testimonial ni Tatay regarding nung panahon ng Marcos. Ayan. So Tay, kumusta? Kumusta po? Kumusta kayo, Tay? Kumusta? Okay naman. Okay naman, ayan. So, Nung panahon ng mga Presidente Marcos, hindi ako namamalimos. Pero ngayon, wala, pumasok ka ng trabaho, sabihin sa'yo kung sino ang backer mo, kayo ganire, gano'n. Kaya ako, eto, nagtitiis. Kung merong magbigay, okay lang, salamat. Kung wala, gutom. Mahirap naman magnakaw, di ba? Opo. Ayan. Kamukha ni Tatay Sikan si Lim. Opo, si dating Mayor Lim. Maraming nagsasabi tayo na kamukha mo. Pinsan ko si Mayor Lim, Ah, si Fred Lim. Pinsan mo. Kaya pala magkamukha kayo. Pinsan buho ko siya. Kaya po pala, pati buhok, no? Ayan, Tay, nung panahong Marcos, proud ka ba? Proud ka ba na Pilipino? Paano ka naging proud? I mean, paano yung mga karanasan nyo dati? Dati akong nagtaon labas. Yung tinatawag nilang Hukbalahap noong araw. Ano po? Dating Hukbalahap noong araw. Okay. Ngayon, ang ginawa ng Presidente Marco, mag-surrender kayo, akong bahala, hindi kayo makukulong. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Sino sumalubong sa amin? Si Madam Imelda Marcos. Oh. Pinapunta kami doon sa Malacanang. Siyempre kami. Lahat ng tao ko, sinama ko doon para pinakain kami lahat. Hinatid kami, binigyan kami ng konting puhunan. Magmula nun, nagbago na ang aming kwan. Hindi naman kami nakikipaglaban sa gobyerno. Opo. Ano po ba ang mga Hukbalahap, Tay? Oo, dating Aylo? Ano po yun? Ano po yung mga Sa ngayon, kung tawagin nila NPA. NPA. So dati kang Hukbalahap pero naging parang nung pinasuko kayo or pinagbago kayo ni President Marcos. Oo. Parang kumbaga Binigyan kami ng bahay. Binigyan kami ng lupa na kinuha nila sa mga maraming lupa na hindi man nabubungkal. Oo. So isa ka rin po sa mga nabigyan ng lupa, Tay. Oo, isa rin ako nabigyan niya na pinakamaraming lupa sa Pilipinas si Doña Sisang. Pero ang ginawa nila Presidente Marcos, kinuha yung iba, binigay sa amin yung iba. Diba, lahat ng mga mahihirap na nakikipaglaban doon sa gobyerno. Hindi kami nakikipaglaban. Ayaw lang namin yung prinsipyo na ang patakbo. Kasi maliit kami, lalong lumiliit. Di ba? Kaya yung mga lupa na nakatiwangwang, na binubungkal namin. Kung sino ang may-ari, hindi binibigyan naman namin. Kaya lang, bigyan kami naman ng pribilehiyo na yung kanilang lupa naayos namin, natangnan namin ng kung ano-ano. Bigyan man lang kami kahit konti. Hindi man namin inaago yung lupa nila Kanila yun Opo. Paano po yung pandati, Tay? Yung peace and order ng bansa nung panahong Marcos? Aba, nung panahon ng Marcos, talagang pagka ikaw ay kalaban ng gobyerno, susuhin ka kung saan ka naluto, talagang hahanapin ka. Pero tahimik dati, Tay. I mean, peace, kumbaga,
payapa yung Oo. buhay nyo doon dati. Hindi magulo. Walang Hindi mga naman, hindi. maraming kidnap, Wala. patayan. Wala no. Wala po. Ang inuubos namin ng mga panahon na yun, ng mga magnanakaw ng kalabaw na mahihirap. Yun ang aming kinukuha. Uso dati yung nakawan ng kalabaw tay. Oo. Saka hindi kami nakikipaglaban sa gobyerno. Mm-mm. Ano laban namin sa gobyerno? Dahil may pang itaas sila, may pang ibaba, may pang tubig, di ba? Opo. So kami, hindi lang kami sumunod doon sa patakaran nila dahil hindi namin kaya yung ganun sistema. Oo. Pero okay naman ang gobyerno. Kaya nung kami ipatawag ni Madam Imelda, sinama ko lahat ng mga tao ko na para Na mga hukbalahap. Oo. Opo. Pumunta kami sa Malacanang. Pinakain kami ron. Binigyan kami na konting interview lang, konting Tapos, huwag na kayong gagawa ng anuman, ha? Binigyan kami ng konting puhunan. Si Imelda Marcos. Ano po ibig sabihin ng hukbalahap? Ano po yung Kung noong mga panahon na yun, Hukbalahap, sa ngayon, ang tawag nila doon, NPA. Opo, ano pong yun tay? Acronym ba yun tay? Parang pinaikli lang. Oo. Hukbong ano yun tay? Kaya kasi yun, hindi man nakikipaglaban sa gobyerno. Ayaw na lang nila yung patakaran ng gobyerno na hindi nila kaya. Lalo na kung mahirap ka lang, di ba? Siyempre, mamumuhay ka ng gusto. Pagka meron lupa na nakatiwangwang, pupungkalin namin, kung tatamnan namin kung ano-ano. Pagka malinis na, darating ako may-ari niyan, may dala-dalang mga papel. Oh. Pero tayo yung kunwari, di ba, si Doña Sisang maraming lupa. Maraming lupa yan. Opo. Yung mga iba, kunwari, binigay sa'yo. Yung iba, babayaran mo unti-unti yun tayo or libre? Hindi. Libre na. Binigay ng gobyerno para sa'yo, para manahimik ka na lang. Huwag ka na pumunta sa magulong buhay. Kahit hindi ka nakikipaglaban sa gobyerno, yan ang atikasuhin nyo. Para sa inyo yan. Malaking grupo ang hukbalahap dati Ay, tayo? marami. Buong Pilipinas yan. Buong Pilipinas ang Oo. hukbalahap. Hindi lang isang lugar yan. Buong Pilipinas yan. So ngayon wala na yan, wala na yan na. tay. Matagal na. Tahimik na. Tahimik na. Paano magalit ang hukbalahap tay? Alam mo, hindi man nagagalit yan Opo. kung hindi yung kung sino yung namumuno na siya nakikipag-usap ng Ano? laban ng mga hukbular sa gobyerno. Ang gobyerno maraming panlaban. Yung mga yan, wala. Maliban sa magtago-tago lang, ganun lang. Mabuti na lang mabuti. Kung meron kang panlalaban, wala ka naman panlaban. Kaya, iwas lang. Iwas na lang. May iwas ka na lang. Nung malaunan, siguro na pag-isip-isip ni Imelda Marcos na kung sino man ang namumuno sa inyo, makipag-usap sa akin, hindi kayo makukulong. Ako ang bahala. Oo. So ikaw ang leader tay, isa sa leader, hindi Isa. naman. Isa ka sa leader? Oo. Lumabas ako. Mm. Nakipag-usap ako sa kanila, dinala ako sa Malacanang. Yun pala yun. Maganda ang kaya lang siyempre, yung iba hindi, yung mga hindi naintindihan yung mga bagay-bagay na nakakalanda, ulit sila yung nilalabas, kukulong sila, pwede rin. Hindi ka naman nakikipaglaban Oo nga, ang daming ang naninira tayo, no? Ang daming naninira sa Marcos. Ay, oo. Anong masasabi mo sa mga naninira Sa tayo? mga naninira sa Marcos, hindi lang nakahingi ng trabaho yan. Hindi lang nakahingi ng Blessing, biyaya. ng pwesto para Ah. sila magtayo ng ganire. Alam mo naman, kanya-kanyang bata yan, di ba? Tay, nung panahon ng ni President Marcos, talagang magkalaban na ang liberal tsaka yung partido ni Marcos. Nationalista. Nationalista. Liberal tsaka nationalista party. Talagang okay. magkaiba ng layo. Magkaibang layunin. Yung iba kasi, pumapasok lang sa ganyang mga sistema. Hindi mo na pinag-aaralan kung bakit sila pumapasok.
Kaya lang pumapasok yung iba sa ganyan, yung hindi naiintindihan ang patakbo ng gobyerno. Natural. Kung sino ang naging puno ng gobyerno, ipapatakran, di ba? Siyempre, hindi ba yan? Kaya ngayon, kung ikaw naman na maliit na aapihin, talagang magkakalayo-layo. Lalabas. Opo. Ayan. So, thank you, Taya. Thank you ulit. Ayan. Thank you ulit sa interview si Tatay Fernando.